The question is, bet mo lang ba dahil ducks? I don't give a shit about the topic. Hi guys, I'm Natalie Hart. My name is Julia. It's me, Kaylene. I'm Marie Fowler. Welcome to AFAM Wives Club. It's really nice to be able to make new friends with other couples, do some fun activities together. Nice to meet you. Guwapo ba? Guwapo. Maganda ka din. Hello? I'm looking forward to getting to know her more. Magandang umaga! Kumusta? Sasabunutan ko bulbul mo. Ang goal ko for the next 4 hours ay matatakan yung passport ko ng mga visa ng mga guys dito. All in one. Unlimited buffet ka dyan, sis. This is Disney, you know? Destiny! Yes, Oh my God! Di mo lang kita kilala. Take me out agad. Pwede bang later? Na AFAM ang sagot sa kahirapan. That's the thing about stereotypes, di ba? Na pag AFAM, mayaman. Maybe they're after for their green card. Someone's always gonna end up cheating. Excuse me, not all foreigners are guapo. Ew! Ang papangit nila, no? Idusera sila. Lust at first sight. People call me Winnie the Hoo-Hoo. You're creepy. Everything she says is not true. It sounds like you have a problem with me. I don't even know why you're here with us. Hindi ko siya bet, yeah. Walk out ako. I don't care. Gusto ko na talagang ganunin sa tagiliran eh. Get your bar exam again. Not being given. Ayoko lang malasikan dahil. My gosh, so dramatic. Ilabas mo na eh. Drum roll, please. Baka umili ako to. Electrifying. Ay! Baka makuryente ako. Correct. Nasa tamang titi na ako ngayon. Sana kayo rin. Muntik na kami hindi makapasok. Sobrang di ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Parang sa'yo nakasalalay lahat. Kasi parang bumitaw sila. Ang dami niyang heartbreak every day kasi hindi mo makukuha lahat. Na ang lagi niyang sinasabi, importante lang siya sa'yo, hindi sa pelikula mo. Na parang lahat gusto na maging director. Parang mag-DOP naman kayo. Hindi, kailangan. Ito kasi yun naiisip ko. Ito na yun eh. Ito yun. Kapag tinanggal nyo to sa akin, parang tinanggalan nyo rin ako ng dangal. Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among 3 filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, tawagin natin itong Kanto. At sa Kanto today ay writer-directors. Here are Irene Emma Villamor, Peterson Vargas, and JP Habang. Kwento mo na yung ano, since nabanggit mo na kanina yung sa first film. First film. Yung journey. Yung journey nun. Kasi yun nga, parang I think yung time natin. Lagi ganun. First journey, yung tukol o yung first Tukol. niya? Oo, kasi yun nga, parang we're talking about mid-2010s na at that time, parang halos 6 or 7 yung grant-giving bodies na annual. Dami, no? Na parang feature film grants, 'di ba? So, ang mode talaga natin nun was kaya. Parang kumbaga parang if di ka natanggap dito, ganyan, pasa ka dito, etc., etc. Pero parang I think at that time, desidido talaga ako na gumawa for Cinema One kasi yun yung may pinakamalaking grant. Kasi parang out of all the grant-giving bodies, yun yung 3 million na siya nung year na nag-apply ako. Yun. Tapos kaya lang ako nagka-producer kasi napanood ni Alem yung Leshun. Tapos Alem was the producer of Sayaw. So nangangati na daw kasi siya gumawa ulit ng queer film. Yun. Kaya niya ako nilapitan. Tapos sabi niya, what if mag-submit tayo doon? Tapos syempre, pumayag. Parang okay, sige. Kasi ang hirap din nun, di ba? Yung makahanap ka ng aakay sa'yo na producer, tapos baguhan ka pa na walang, like, how do you prove yourself to someone? So at least aligned kami na we want to make a high school film na coming of age na queer. Naalala ko pa noon na parang muntik na kami hindi makapasok, insider info. Kasi
na-chika na lang to sa akin As a later. finalist? As a finalist. Kasi this was the year na may Sam, tapos may ako. So, para magiging dalawa yung queer. Usually, ganun yung programming, di ba? Parang, siguro maganda rin to note, di ba, na na-explain to sa akin before na, ewan ko, mostly siguro sa mga ganong klaseng screening committee. Minsan nga hindi siya sa level of quality ng scripts. Minsan parang sa programming din nung batch na yon. Kaya, yun yung mga napipili. Yun. So, I think kami yung parang last slot na nakapasok nung year na yon. Parang kumbaga, okay na yan kasi iba naman yung gagawin ni Sam. Yun. Tapos yung journey lang there is, as I've said earlier, parang naalala ko pa yung day one nun. Kasi ang DOP ko nun, dalawa kasi naging DOP nun eh. Pero eventually, ang credited lang si Maui. Oo, pero parang I started the film with Bear. Tapos dahil first time din namin magkaka-work, sobrang di ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Sobrang di ko alam sasabihin. Parang buti na lang Easy was my AD na batchmate ko from film school. So siya talaga yung nagmamando nung ano yung mga dapat gawin. All I had was, bumili ako ng small notebook, yung parang mga field notes. Tapos yung preparation ko for day one was, din-drawing ko yung buong pelikula. From start to finish. Oh, like, I think natago ko pa yung notebook na yun. Parang nag-storyboard ako nung what I wanted the film to look like from start to end. Tapos yun na yung dala-dala ko. Sabi ko, easy to na lang. Wala ako shot. Tapos sabi niya, anong shots natin? Parang wala ako shot list. All I had was this. Tapos sabi niya, sige, try kong intindihin yan. Dapat by day 3 gets ko na yung drawings mo na yan. Yun. I think dun, parang yun yung naging proseso. Yan, tas sobrang swerte ko lang na ang galing ng actors. Parang, si Khalil, si Ethan, si Jameson. Parang yun na siya. Nabuo na lang. Yes, oo. Across those 8 days. Kayo? Yung relax kasi namin nito, Net, may kaba siya, pero alam mong kahit anong mangyari, ang lakas nung Joyce Bernal, may Piolo ka, may Shane Sarte ka, na mga producer, sila Sir Erickson, na kahit anong decision natin dito or whatever, ang lakas nung people behind you. Yeah. So, ganun. Tapos si Yung Tonet. support. Oo. Tapos parang naglalaro rin kami ni Tonet. Tapos si Dan, ang DOP nun. Tapos si Maiko, ang second cam. So, para kaming maliit school project. So, it was fun. Right. Pero, kahit may mga mahirap na bagay, mas nandun ka sa, hindi, may tatakbuhan ka eh. Yeah. Yung Camp Sawi, yung first time kong parang sa'yo nakasalalay lahat. Kasi parang bumitaw sila na, in a terms of, hindi bumitaw, but in terms of, bahala ka dyan ikaw bubuo niya na. Yung ganon, yun. So, sila Neil Arce yung producer and Diva, and then Ansam siya, 4 na babae, plus meron pa. Tapos, gulo-gulo ng sked, kasi syempre, rising stars silang lahat, or mga sikat sila lahat. Tapos parang may aalis, may mga times na ang isang eksena ko, kulang ng 2 artista. Pero kailangan kong siyang kunan. So, kukunan mo yung reverse sa ibang araw. Mga ganon. May mga ganong mga Na ganun pala yun. Pwede palang gawin yun. Pwede pala akong tiyaning Minsan ba siya sa ganun, diba? Ibang araw pa yung... ibang araw pa yung POV niyang ganyan. Tapos yung karugtong na eksena, sa ibang araw pa. Kasi saka lang darating si Sam Milby, parang ganyan-ganyan. So, parang may mga ganon. Tapos lahat ng paraan, yung Camp Sawi mismo is composed of 3 resort. So, hindi lang siya isang resort. Kailangan mong hanapin. Tapos, lahat sila mayroong sarili-sariling available lang kami ng ganito. Kasi may mga business naman silang totoo. So, parang... Yung mismong resort. Yung mismong resort, diba? Tapos, parang sabi ko, mag-check-in na lang ako dun sa main resort para ma-secure ko yung kahit wala yun sa budget, bawas na yan sa sweldo ko. Diyan na ako mag-check-in para amin na po yan. Para walang ibang mag-check-in dyan. Kasi, hindi mo yun eh. So, dun ako nakatira. At least, ako, nag-iisip ka. So, hindi, kahit patulog ka na. Yung parang lahat, aayusin mo. And dahil galing nga ako sa AD, so, ako yung nag-schedule, ako yung nag-breakdown just to make sure na matatapos ko yung pelikula in spite of... So, para siyang, kumbaga kung ikaw, nag-drawing ka ng physical, ako nasa utak ko, ganito yung mangyayari ng 7 a.m., 8, 9, Kasi memorize ko siya, kahit pag balik-baliktarin mo yung 14 days sked, kasama siya, di ba, ang script nakabind ng ganyan, kasama dun yung schedule. Kasama dun yung breakdown, kasama dun yung peg ng art depth. The original script ng Camp Sawi, ganito lang, pero yung nakabind ganyan.
Parang ganun, kakapal. Kasi pinasama ko, kasi dapat memorize namin lahat nung mangyayari for the day. Tapos may high tide, low tide pa. Kasi sa bantayan, di ba, may mga scenes sa tatalon si Bella, so hindi pwedeng sa low tide mo yun gawin. So, mga ganon, yung mga coordination ng bangka. So, super thankful din ako kay Tay Clamor, yung DOP na time namin. Kasi, by land, by air, by water, nandun siya. Correct. As in, nasa helicopter siya, nasa underwater siya. Amats niya talaga. So, sobra ko siyang favorite as a cinematographer na babae na parang. Tapos at that time, feel niya yung kamsawi. So pareho tayo, feel natin sa mga sawi-sawi. So, first time niyang uminom on set habang nagdi-DOP. Siyempre, hindi siya pwedeng lasing as a DOP. Pero lasing siya nagdi-DOP sa last na yun hanggang one day lang. Next, hindi na pala pwede. Hindi ka na pwedeng lasing yung cinematographer mo. Pero parang yun yung creation na ang dami niyang heartbreak every day kasi hindi mo makukuha lahat. Yes. Kahit gaanong plano mo, hindi mo makukuha lahat. Tapos ang sungit-sungit ko, ang harsh ko kay RC De Los Reyes na director na ngayon, pero AD ko noon. Tapos, ang mga heartbreak siguro sa post-production kasi parang, syempre, as editor, si Direk Joyce, may mga may mga hindi kami pareho ng taste or pareho ng cut or ganyan. So, how do you assert yourself to your mentor, di ba? Parang ganun. Yun yung mga pero eventually, ang ganda nung matututunan na, ganito pala yun, ito yung mga decisions. So, in terms of, kaya tinatanong ko sa'yo, how do you deal with yung directors, tas ikaw yung producer? Kasi parang ganun yung relationship, producer ko si Direk, pero mentor ko rin siya. But how do you assert yourself na ganito? Tapos, natuto ako, as in humbling talaga siya. Na ang dami mo pang matututunan. Kasi tama siya. Tama siya sa ganitong putol. Meron kaming eksena na edit out na sobrang gustong-gusto ko na tinanggal niya. Na parang Andy Eigenman tapos si Gerald Napoles magkausap. Yun yung feeling ko sense nung film. Na yung character ni Gerald, lalaki, tapos bankero, di ba, ang dami niyang roles doon, kunyari. Tapos para siyang surreal kind of a figure. Tapos mamamalakaya yung sila, mamamangka sila palayo. Tapos yung asawa niya naiiwan doon sa Parang ang simple lang nung love nila. Tapos complicated yung mga Kamsawi girls na parang bang ina-arya-arya ninyo sa love. Ito lang yung buhay nila. Mamamalakaya, may mga bankero, may asawa siya. Aalis sila, papadalahan niya ng pagkain kasi maghahanap sila ng isda, tapos babalik. Ang importante, laging bumabalik. Parang ganun. So, yun yung eksena, edit out. Tinanggal ni Direk. Tapos, every time na siya yung nag-edit ng mga sumunod ko ng pelikula, laging may ganon. Meron kang gustong scene na ang lagi niyang sinasabi, importante lang siya sa'yo, hindi sa pelikula mo. Yes. So, parang sabi ko, alagang, every time ngayon din, habang ako na talaga yung, with an editor, but the decision is on me. Parang isip ko, mahalaga ba siya sa akin o sa pelikula? Parang gano'n. Yun yung laging, yun yung hahawakan ko. Kasi yun yung mga masakit Oo. Kasi as directors, diba, we get so sucked into this, like, parang may tunnel vision tayo nung pagtingin natin sa isang eksena. Na yun yung natutunan ko nung AP ako na minsan kailangan mag-let go. Mag-let go. Kailangan mo talaga i-let go kahit objective. masakit. Kailangan maging masakit. Ang ganda nung sinabi mo na parang importante siya sa'yo, pero importante ba siya sa pelikula? Meron din ako sa Ulan na inedit out din ni Direk na parang best friend niyang bakla si Joseph, ganyan. Tapos meron silang na parang dialogan na ang lagi mo lang iniisip, sarili mo. Parang ganyan. May ganong thing. Tapos, nagkikwento kasi siya ng love story niya. Tapos, hindi siya pinapansin ni Nadine. Parang gano'n. Tapos, sinabihan siya ng selfish. Ganyan. Tinanggal din yun ni Direk. Tapos, nagbigay siya ng adobo. Tinanggal din yun. So, wala na silang problema as mag-best friend. Kasi, yung pelikula punong-puno na. Dahil meron, di bang 1, 2, 3, may gano'n. So, parang, gano'n. Ganun talaga yung mamimili ka. Tapos ngayon, yung mga deleted scenes ko sa mga ibang pelikula, lumalabas siya sa mga next na movies. Right. For example, may sinulat ako sa Everything About Her na natanggal. Nasa pelikula ko na ginagawa ko ngayon, na doon siya. So parang iniipon ko lang lahat na delete, hindi pwedeng mawala to. Hindi to mawala. Somewhere nilitaw tong eksena na to dito. So para siya... Baka maging right fit na siya dito sa pelikula na. So lagi mo siyang ilalaban somewhere. So kahit how many years ago na yung Everything About Her, tapos ngayon ko lang naisingit yung na yan. Yung lines na yan, yung ganyan-ganyan. So meron siyang paglalagyan lagi.
Yeah. Sabi nga ni Tonet, lagi may paglalagyan ng pag-ibig. Ano yun sa tadhana? Ano yun? Sabi ko? Oo. Diba? Nasa tadhana yun. Grabe si Tonet. Grabe yung memory niyo. Laging may kalalagyan. Tama. Ikaw, JP. Ang ganda nun. Yung kung importante ba siya sa'yo or dun sa pelikula. Yung sa akin, so I'm Drunk, I Love You yung first feature ko. Yes. Tapos, I think most na mga young filmmakers kasi talaga ay kating-kati lagi makagawa ng feature film. Yes. Ng first feature film na parang by hook or by crook kailangan makagawa ako ng para mga young star ka. Oo. Tsaka sabi nila kapag artist ka at hindi ka na-feature sa young star, ibig sabihin, hindi ka successful. Actually guys, na-feature na ako sa Young Star last year. Sabi sa pelikula mo. Young Star feeling. Pero di ba may ganun kasing pressure for some reason. Oo. So, I think yun yung parang for the longest time na nag-work ako sa industry nung after graduation hanggang magawa ko ngayon I'm Drunk. Parang yun yung goal ko talaga ay makapag-direct talaga. Pero parang kailan kaya siya mangyayari, parang kailan siya magsisimula, ganyan. Yun nga yung time na na nag-boom yung filmmaking. Tapos yung mga kasabay ko noon, as in, grabe yung competition talaga. Grabe nga yung competition. Oo, grabe yung competition talaga dun sa batch namin hanggang sa mga sumunod na parang lahat gusto na maging director. Parang mag-DOP naman kayo. Or mag-AD. Mag-AD naman kayo, ganyan. Pero as in, grabe talaga yung competition. Yeah. So parang lahat gagawin mo para mapansin ka, para makagawa ng pelikula, ganyan. So yung I'm Drunk, I Love You, yung journey papunta doon, hindi siya overnight thing din na biglang meron na akong pelikula na I think yun nga, nag-start ako na nag-AD ako, tapos on the side gumagawa ako ng mga short film. Tapos parang yun yung ginamit ko na na calling card, yung short films. Tapos, since nag-AD ako, yun yung naka-work ko yung TBA Studios for General Luna. Tapos, dahil nga kay Gerald din ako madalas nag-AD. Tapos, nung nag-AD ako for General Luna, yun yung time na nag-start na rin ako magsulat ng mga full-length, ganyan. Tapos, pinasa ko yung I'm Drunk sa Cine Filipino. Yes. Tapos, anong year yun? 2015. 2015. Going to 2016 yun na festival. Okay. Kasabay ko dapat sakaling hindi makarating, sina si Dana. Kaya ko alam, kasi as a co-writer ng Sakali, alam ko na dapat kabatch ka na. Yes. Yeah. Dapat Cine Filipino kami. Right. Yun nga, yung script ng I'm Drunk noon, may mga kanta na, ganyan. Hindi ko alam kasi yung yung mga galawan na, mahal nga pala may kanta. Hindi pala ganun kadali gumawa ng pelikula na may 3 kanta or 5, ganyan. Tapos as a young filmmaker, yung may tigas ng ulo din na, hindi, kailangan, ito kasi yung naisip ko. Ito na yun eh. Ito yun. Kapag tinanggal nyo to sa akin, parang tinanggalan nyo rin ako ng dangal. Lagi nga tayong gano'n. Lagi gano'n, Pag first film mo, ito yun eh. Parang grabe yung compromise. Sa akin. Oo, parang grabe yung compromise na hinihingi, no? Ganong level. Parang inaapi ka. Ganun lang. Nung nag-Cine Filipino, dahil nga medyo malaki yung requirements, nahirap pa kami sa paghanap ng funding, extra funding. Yeah. So, we had to pull out from Cine Filipino. Tapos parang, yun din yung time kasi nga dahil nga yung mga kasabay ko noon, ang daming nag-festival, parang ito na yung chance ko makapag-film fest din. Tapos parang biglang naudlot na naman, ganyan. And then, sinuggest nung producer ko, si Army Kakanindin, na i-pitch namin sa TBA. Kasi nga, since nag-work naman ako sa General Luna, ganyan, baka naman magustuhan nila. Tapos yun yung pinitch ko na sa TBA, tapos nag-green light na nila. Tapos I think, doon pa lang nag-sink in sa akin na, hindi na lang siya simpleng festival film. Parang yung gusto... Kailangan mo na kumita. Oo. Ang hirap! Yun na yung parang, okay. Parang doon na yung yung pressure na parang,
doon ko na natutunan yung totoong pressure, hindi tulad ng yung mga pag-compromise, na parang kang inaapi, ganyan. Ito yung mga pressure na kailangan mong dalhin kapag naging director ka na talaga sa totoong buhay. Na hindi lang siya basta yung vision mo yung kailangan masunod. Meron ka mga kailangang sundin na mga ibang aspeto pa ng paggawa ng pelikula. Na I think nakakatuwa sa part din ng TBA kasi hindi sila yung usual na talagang meron silang creative handle dun sa project. Kasi hinayaan lang nila ako na sa paggawa, hinayaan lang nila ako from scriptwriting hanggang editing, ganyan. Although may isa lang kaming eksena na kailangan i-edit out kasi... Nagusto mo rin? Nagusto ko rin. Pero dahil maganda lang yung pagkakakuha ni Sir Boy. Basta parang may eksena na driving sila to La Union. Tapos umiinom kasi sila. Ano ang plano mo? Saan? Sa future? Future is unreal. Ultimately, real is the... Yeah. So parang drinking while driving. Pero ang ganda kasi talaga ng shot. Yun yung mga mahirap let go. So may mga ganun din kami mga kailangan i-let go. Pero yun, yung sa I'm Drunk nun, from development hanggang matapos yung pelikula, I think 5 years din siya. Wow. Medyo matagal. Tapos parang yung I'm Drunk, hindi pa yun yung hindi siya yung gusto ko na first film. Ayan, may ganyan pa tayo, di ba? Hindi siya yung dapat ikaw yung first film. Ito dapat yung first film. So yung first film ko, family road trip. Na drama-drama, ganyan. Ito ba yung Olsen na? Oo. Pero, tas yung I'm Drunk, sabi ko, okay lang kaya yun na yung first film ko, rom-com, na parang... Concerned pa sa branding? Mainstream. Kasi nga... Ano ba gusto mong branding na? Hindi ko pa alam, hindi ko rin alam. Kasi nga yung mga... Dahil nga kapag galing kang UP, parang dahil nga yung mga napapanood yung mga pelikula, mga art, mga Truffaut, mga Wong Kar-wai. Well, for me personally, my favorite Wong Kar-wai film is still In the Mood for Love. I know, cliche, but still, you can't deny it's a beautiful film. From the color, the cinematography, pero diba? Mga nauso sa amin nung batch namin yung Fight Club. Mga ganon. So parang kailangan yung first film mo, dapat, medyo deep, ganyan. Tapos ako biglang rom-com, okay lang kaya yun, ganyan. Bakit ako ng UP, ganyan. Kasi ang dami tumatakbo sa utak ko nun. Tapos ang nakausap ko na nun, yung co-writer ko, si Gian Abrahan. Na parang tinuktukan na lang niya ako na, meron ng opportunity na makagawa ka ng pelikula. Diba gustong-gusto mo makagawa ng pelikula ngayon, mag-iinarte ka, ganyan. Kasi doon ko na in-embrace na, okay, ito na yung first film ko, yung I'm Drunk. Na hindi ko naman at first na-realize na magkakaroon siya ng cult following ng mga sumunod na taon. Hanggang ngayon. Ayun. Siguro I think hanggat merong nagmamahal ng hindi binamahal pabalik. meron. Merong I'm Drunk, I love you. Correct. Then may question ako, parang ano naman yung mga parang natutunan nyo dun sa first films nyo na hindi nyo akalaing magagamit nyo para ngayon? Or parang ano yung meron nung gumagawa kayo ng first film nyo na parang ayoko na, hindi ko na to itutuloy, pero boom, 20 years na kayo sa industry. Yun nga, kasi after Too Cool, gusto ko sana, yun nga parang sinasabi ko, dapat ang second film ko sana, naging passion project ko after it, di ba? Which was Some Nights I Feel Like Walking. Na, actually, I think yun yung project na mas maraming heartbreaks kasi grabe yung naranasan naming delays noon because of the pandemic, because of how hard it was to mount the project. I think what happened kasi to me was parang nagkaroon ng diversion of some sort nung pandemic kasi yun nga parang after Too Cool and thanks to Too Cool kaya lang naman ako nakapasok sa ABS-CBN World ay dahil dun sa ginawa namin BL nung 2020 at nagtiwala lang naman sila dahil nga gawa lang kami ng queer stuff na after Too Cool it was also hanging out etc.
So kaya yon, parang I think after Too Cool, nakagawa na ako eventually ng tatlo pang features na malayo dun sa ginagawa ko in my entire 20s, which were the Star Cinema films. Parang I think when I look back at it, parang ang ganda pa din na nagawa ko yung Too Cool before all of that. Kasi may binalikan akong persona or identity ko when I was making Some Nights that was really from me and my soul and my personal history. Na yun, na parang yun yung binabalikan ko nung ginagawa ko na yung Some Nights. Yun pa yun, to think na sabay ko pang shoot yung A Very Good Girl. Tsaka Some Nights. Sabay. As in, sabay na sabay. As in, parang magkapareho yung schedule. Na there were days na parang daytime na sa A Very Good Girl set ako. Tapos, yung Some Nights, dahil one night siya na film, pagka-pack up ko doon, didiretso ako sa set ng Some Nights. So, kinailangan ko talagang magkaroon ng parang siyang split personality. Pero yun, yung natutunan ko kasi sa Too Cool was, dahil I didn't know what I was doing, but yun nga, parang I didn't have the pressure that you guys had nung first nyo. Parang there were just these people surrounding me na sinasabi na, okay lang yan, gawin mo lang yung gusto mo. And feeling ko yun yung pinakamasayang way to make a film. Na parang you're on set and you're doing what you want, di ba? Tapos galing pa sa pagkatao mo yung ginagawa mo. Parang, I think it's the best feeling. And kaya, hanggang ngayon, parang ilalaban pa rin natin for the many years to come just to have that feeling. Yun, so if there's anything I learned from Too Cool, it was that. Kasi na-apply ko siya sa Some Nights ulit. Tapos gusto ko pa siya gawin ulit. Many times. Yeah. Over and over. Kayo? Kasi lahat ng pelikula ko, siguro fortunate din ako na kahit mainstream nga yung ginagawa ko, it's still me through and through. Correct. Parang from writing to production design, parang lahat ako'y nagko-call. Yes. Kasi si Viva, hayaan ka lang talaga niya as long as when I got their trust na sa Kamsawi, dire-diretso na yun na parang tinatrust ka na nila sa vision, ganyan. So, doon ako fortunate na ako lahat ng pelikula ko. Yung parang hindi pero ang natutunan ko sa Kamsawi kasi nga sobrang niyang hirap itaguyod na feeling ko yun nga yung pressure ng box office or kung make or break mo ba to, ganyan. Merong nangyayari within the movie na kung totoong galing siya sa'yo at kung totoong meron siyang sense na yung totoo yung the universe conspires kasi minsan may mga elements na dumadating na lang tapos tama siya sa pelikula. Yeah. Whether it's a staff na ganito, darating, ganyan. For example, yung Kamsawi, ang fortunate ko na si Taeyeon kasi talagang willing, at saka nag-underwater siya at totoong kumakapit siya sa helicopter para gawin yung mga shot. Ganun siya ka-adventurous. Dumating yung time na jive kami. Tapos nung si Den Ayag, yun yung kailangan ko, yung look na ganun. So si Pao, ganyan. Tapos si Ferdy, everything jives in. Tapos parang may mga elements sa script na, hindi na pwedeng mangyari to, so ito na lang. Tapos magiging tama siya, or sa Only We Know, hindi na pwedeng ganito yung mga location, so ganito na lang. Pero tumutugma pa rin siya. So, parang in spite of, parang kinokontrol mo lahat, gaya ng, yun nga yung first film ko, gusto kong i-control lahat, tapos out of my control pala lahat. Meron all the time, meron at merong mangyayari. So, siguro natutunan ko na ngayong to let go na meron at merong mangyayari yan. Tapos nare-realize mo yan Usually, it's in the first few days na, ito na yung pelikula. May sinasabi na siya sa akin. Kasi gumagalaw na siya na hindi ko nalalaman. Meron nang nangyayari, may dumadating na ganito. Pwedeng ganito. Biglang may location na tumama. Kapag itong ginagawa kong pelikula ngayon, sabi namin dun sa parang nagamit na to ng lahat ng teleserye. Tapos, parang ito na rin yung Tapos nung nandun siya sa screen, parang ngayon ko lang to nakikita ang location na to. Bakit bigla siyang nagkakaroon ng ganun? Kahit na hindi mo siya inaasahan. So, siguro yon to let go nung mga bagay na may sasabihin sa'yo talaga yung pelikula habang binubuo mo siya. And you have to listen to that and go with that.
Yeah. Sarili Singit na ako ng quick. Parang which is not to say na yung sinasabi ko kanina. Gusto ko lang din baka maging misconception na when I make my mainstream films, na walang-wala ako dun. Kasi kung wala ako dun, otherwise lagi parang nandun ka pa din. Kasi parang yun din yung importante. Na parang whatever you're making, kailangan may nilalagay. Diba? Actually, may pupuntahan kang point in your life. Yeah. Na ito yon. Tapos ito yung kailangan nating ilagay on set and eventually on screen. Yeah. Totoo. Kaya parang I think ang ganda tuloy ng aspect na yun. Kasi kunyari sa Tukol, it was parang, di naman nangyari sa akin yun, di ba? Di naman nangyari sa akin yung mga nangyari doon sa characters na yun. But I knew the feeling of being repressed in a, di ba, in an oppressive provincial thing. And I know that feeling. So, pwede mong dalhin yung feeling na yun to what you're making. And tapos parang ang nakakamasokista pala, no? Oo. Kasi kunyari, Unhappy For You, parang shit, binalikan ko yung... Parang kinalimutan ko na siya in my life kasi nga ang sakit-sakit nung relationship na yun. Pero because I had to make this film, babalikan. at para maging totoo siya sa akin, kailangan ko siyang balikan. Kailangan balikan yung... Ginagawa niyo ba yun? Binalikan ko yung messages, yung pictures. Kasi nakalimutan mo na yun eh. It happened to you like more than 5 years ago, but like... Wala, kailangan balikan. At saka kahit nga hindi mo na iniisip na meron ka palang isi-share dun sa whatever topic, kahit siguro kahit gumawa ka ng action or whatever, meron magiging personality. Yung sinasabi ko dun sa pagkausap ko yung ibang mga directors na mas bata or ano, na parang, kasi syempre sa pagpuproduce, diba, parang nag-a-advise na rin ako ngayon, nag-creative producer, ganyan. Na parang kahit na anong sabihin ng producer or kahit may sabihin mo pa mang may compromise kang ginawa or may hindi ka nasunod, meron lagi ikaw. Yung pagtapak mo sa set, pelikula mo yan Every decision that you make is yours. Kahit na sabihin mo marami kang kompromiso, even the compromises that you made, ikaw pa rin yon. So pagkatao mo yon, so hindi ka talaga mawawala sa movie. Kasi yung, nasan na ako sa pelikula ko? Nasan na ako? Pelikula na nila yan. No, ikaw nag-shoot niya Ikaw nagsabi sa artista na ganito yung gagawin niya Ikaw ang pumili ng damit na yan. Instead of blue, ginawa mong green. All those little decisions is still you. And anong mangyari sa pelikula, ikaw yung pangalan mo yun nandun. So, totoo. Better make sure. Kailangan gawin ng may puso. Ng may puso. Since yung mga pinag-usapan naman natin, mga tungkol na great things start from small beginnings. And I think yung mga nakikinig, most of them ay mga mahilig magpelikula, manood ng pelikula, or nagdi-dream din na makapasok ka ng industry. Siguro yung ako naman siguro yung natutunan ko sa paggawa ko ng I'm Drunk or sa lahat ng mga ginagawa ko. Yung siguro mabibigay kong advice na sa mga gustong gumawa ng pelikula or nangangati na rin makagawa ng feature film, ay kailangan ready ka as a person. Kasi ako before, yun nga dahil nga kating-kati akong gumawa ng pelikula, parang gusto ko na maging director, ganyan. Tapos nung andun na ako, parang di pa ako fully ready. Na biglang ang daming kailangang responsibilidad, ang daming kailangang gawing decision, etc. Ganyan. So, ang natutunan ko from making I'm Drunk ay kailangan hindi ka lang physically ready, mentally ready ka talaga, emotionally ready ka. Kasi I think yun yung kaibahan ng industriya natin sa ibang trabaho na hindi kasi iisa yung ginagawa natin every project. Parang director ka ng ganitong project pero iba lagi yung na-experience. Para tayong doktor. Wow! Wow! Pero di ba parang iba-iba yung... Totoo naman po yung pangarap nyo. Diba, parang iba-iba yung na-experience natin na project, iba-iba yung mga nakakatrabaho natin, iba't ibang personality ng artista. So I think yun yung masaya sa trabaho natin na every time meron tayong bagong hinahawakang project, iba yung ibinibigay na lesson din sa atin. Iba yung nakukuha natin something out of it. Kaya I think importante na ready ka para yung maibibigay mo dun sa project, hindi siya half-hearted, hindi siya matapos na lang, magawa lang, ganyan na importante na kapag tatanggap tayo ng isang project or gagawa tayo ng isang pelikula, kailangan meron tayong nilalagay na part ng buhay natin or ng sarili natin dun sa project para kahit iba yung nagsulat niyan, iba yung
nagkaroon ng creative decision, etc. Pero dahil nilagay mo yung puso mo at ready ka na gawin tong project na to, parang proud ka at the end of the day na, akin to. Project, pelikula ko to. Yeah. Parang feeling ko, habang hindi pa dumarating yung moment, kasi parang itong industriya na to parang hindi siya para sa mga taong gusto nila certain yung parang timeline ng things. Kasi everything is so unpredictable. Like, especially now. Ang gulo-gulo ng buhay if nandito ka sa industriya na to. Kasi wala talaga matutuloy sa plano mo, sa gusto mong timeline, sa even if na-greenlight na yung project, lahat ng gusto mong mangyari sa project in the beginning, hindi na yun yung mangyayari eventually. But, during all those downtimes, di ba? Parang hindi rin siya trabahong pang-tamad. Na you're sitting around and waiting for the right opportunity. Kailangan mo ring sulitin yung time na yon. Kasi, di ba, parang yun yung minsan yung na-favorite din natin, yung pagtenga tayo or downtime tayo. Yun yung time kasi na maging tao tayo ulit. Or makanood ulit ng kung ano-ano, matuto ulit ng ganyan. So parang feeling ko, sipagin lang talaga na like puntahan tong mga kung ano-anong workshop like or sumali sa kung ano-anong opportunities everywhere. Para kailangan mo talaga gawin lahat para maibigay siya pabalik sa iyo nung industriya and ng universe. Yun. Kasi parang tama si JP na para pag dumating na yung moment, ang dami mong bit-bet. Kasi pag dumating na talaga yung moment, wala ka ng time eh. Wala ka ng time talaga to, shit, paano ko hahabulin to? Paano ko ito yung binigay sa'yo? Tama din, ako nag-agree din ako dun sa sinasabi kanina na if it's there and it's not like 100% the thing that you manifested for, parang ang ganda na gawin mo pa rin kasi ito na yun eh. Ito na yung moment mo. Kasi at the end of the day, sabi nga ni Ka Irene, pagpasok mo dun sa set na yun, parang ikaw ibubuhos mo pa rin yung sarili mo dun. Kung ano man yung project na yun. Siguro dun sa kating-kating gumawa ng pelikula ngayon, tama. Yun, ipunin mo kasi yun, sa lahat ng profession, tayo yung parang nagiging marker kasi yung pelikula ng buhay mo. Sa ngayon, pag binabalikan mo yung buhay mo, parang nasan ka nung ganitong edad ka? Hindi ko malaman kung kailan ako nung ganitong edad ko. Mas alam ko kung nasan ako nung ganitong pelikula. Parang nagiging ganon yung marker sa buhay. Dahil buhay mo yung kasama dun sa pelikula. Buhay mo siya, emotions mo siya, and you're depicting real life. So, saan mo ba siya huhugutin? Kundi sa sarili mong buhay. So, yun talaga yung ibibigay mo. And also, be humble. Feeling ko, always remember that when the moment comes, bihira yon. Lalo na sa ekonomiya ngayon at sa nakini-question natin yung tama bang magdoktor na lang. Tama yata si Mama. Kasi mas may pera talaga doon, 'di ba? Ang hirap magkaroon ng projects, ganyan. Tapos parang after ng isang pelikula, pwede siyang makalimutan, 'di ba? So, wag niyong sukuan yung puso na ibibigay or yung idea, or kung hindi ka man directing, kung gusto mo maging producer or gusto mo maging AD forever, or you just want to be a part of the set forever or ano. Iba yung ginagawa natin eh, kasi yun yung nag-live kahit wala na tayo. So parang put your stamp on it kahit ano pa man. Kahit sa pagtimpla mo pa lang ng kape na binigay mo sa mentor mo. It's still that. Timpla yun ni Timpla. Kasi ilang beses na akong nautusan. Na mali-mali yung timpla ko ng kape. Hindi ako marunong mag-brew. Pero oo. Ako ihabol ko kasi parang lagi ko tong narinig kay Sir Ricky. Especially nung nag-workshop kami na parang at the end of the day, tao tayo. So, wag nating makalimutan maging mabuti. Maging mabuti. Yes. Tara, yun yung ending.